Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong special August reading para sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So Scorpio, today pag-usapan natin kung ano yung mabilis sa paraan para masolve mo na yung problema mo. Ano yung humaharang para masolve yan. Kailangan natin busisiin yan today. And also, alamin natin kung ano yung mga paraan para ma-manifest mo na mabilisan ang yung mga manifestation. So upo na, sit down, and pag-usapan natin to. So lawakan mo yung isip, sit back, relax, and enjoy our reading. And use your intuition, Scorpio, ha, para makuha mo yung para sa'yo. So Scorpio, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. So sa isip lamang, ha, huwag mo susuwat sa baba. Sekreto lang natin yan, sa isip lang. And we will answer that later, okay? So Scorpio, thank you again for all of your donations po, ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity, for your kindness, for your love sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Scorpio. So mula po sa puso ko, maraming salamat po sa inyong hindi pag-i-skip ng ads. So thank you po. So Scorpio, na naghintay sa inyo ng buong August for your problem solved and manifestations confirmed, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa minamanifest mo? You have the Knight of Wands. Ooh. In the area of what you need to do, you have the Chariot card. In the area of where you need to focus on, you have the Two of Pentacles. In the area of what's coming in, ano papasok sa buhay mo this month, you have the Five of Pentacles. In the area of your divine messages, you have the Ace of Swords. Lovely. In the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Page of Cups. At ang hidden missing puzzle, ano yung kulang, ano yung hidden na parang eto lang yung secret recipe para ma-solve na this time yung buong problema mo at makuha mo na yung manifest mo. Ito yon. Mamaya sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. So bago natin basahin ang full spread mo, Scorpio, ano mo na lingering energy in your background, you have the Six of Cups rather. Nakita ko rito, Scorpio, sabi ng spirits mo, parang you need to let go of the past. You need to leave something behind. Na bagay na paulit-ulit na bumabalik sa buhay mo. Alam mo to, either past relationships na kailangan talagang putulin na kasi problema lang ang dulot, no? Pabalik-balik siya sa buhay mo and you feel like paulit-ulit din bumabalik yung problema sa kanya. So, kailangan mo tutuldukan na yan. Or meron ka mga past experiences, mga traumatic or painful experiences, sabi ng spirits mo, kailangan mo nang ibaon sa limot. Kailangan mo nang patawarin din ang sarili mo sa mga nangyari. It's like gifting yourself the peace, the reconciliation na parang okay na tayo, Scorpio, okay na tayo. Kalimutan natin yung past natin. Meron tayong dapat pag-focus na bago, no? Ngayon sabi ng spirits mo, time na for you to leave something behind. Okay? You need to tell yourself, enough na yon. Kung meron ka mga bagay na inasahan dati na hanggang ngayon inaasahan mo pa rin, o meron ka mga bagay na sana nabago ko, sana nagawa ko ng paraan, sana pwede ko pang ulitin, sana pwede ko pang baguhin, wag na. Enough na. Okay? Time na para sa iyo para bigyan mo ng regalo ang sarili mo na, uy, move on na tayo, Scorpio. Alis na tayo dyan. Kalimutan natin yung past. Ganyan. Okay? This is time for you to really give yourself a gift. A gift of reconciliation. A gift of self-trust na magiging okay din ang lahat. At tuldok na yung nakaraan. Okay? There is the lingering energy in your background. So pag-usapan natin to, ang full spread mo at the center, you have the Queen of Pentacles here. Queen of Pentacles, yes, garantisado. May darating sa iyo bagong blessing. Okay? Meron sa yung bagong blessing na nangangailangan sa iyo, Scorpio, na alagaan mong mabuti. Okay? Halimbawa, binigay sa iyo yung tindahan na yan ni Lola, pinamana sa iyo. Sabi ni spirits mo, pinamana sa iyo yung bagay na yan. Nakita ko kasi parang hindi mo masyadong pinaghirapan itong blessing na to. Parang it will come to you at the right time. Ngayong buwan na ito, parang binigay sa iyo, ikaw natanggap sa trabaho, ikaw ang nakuha sa sideline, ikaw ang nagbigay ng pera, parang ganyan, parang it was given to you so lightly, so effortlessly, na parang, eto na po yun, thank you po ha, thank you. Pero sabi ng spirits mo, anong gagawin mo dyan? Ano ang mga plano mo to make this right or to make this valuable at mapalago mo siya sa buhay mo, nakapakipakinabang for a very long time? Sabi ng spirits mo, hindi mo pwedeng gamitin yung nakaraan ha. Yung mga past mo ng mistake, yung mga past mong pagkalugi, yung mga past mong naranasan, huwag mong i-apply dito kasi baka paulit-ulit na naman ang outcome. Sabi ng spirits mo, matuto ka na lang sa nangyari sa past pero dapat hindi yan maka-apekto sa ginagawa mo this time. Halimbawa,
meron kang balak itayong negosyo kasi sabi mo, may pera ako this time, either nanalo ka sa ganito, or nakita ko may nagbayad ng utang, para, salamat naman nagbayad ka na, pero hindi mo siya sinisingil, pero buti lang salamat sa Diyos nagbayad bigla, no? So parang ito talaga yung perang biglang dating biglang dating to, or opportunity na biglang dating sa'yo na parang, okay, ano gagawin ko dito? Parang may ganyan kang recollection, may ganyan kang reflection na parang, paano to? Hindi ko to masyadong pinagandaan, pero binigay sa'yo, parang ganyan, no? Ngayon sabi ng spirits mo, ito yung magbibigay sa'yo ng garantiya na kailangan mo talagang iwanan na yung nangyari sa past. Iwanan na yung mga bagay na pilit mong inaasahan kahit wala naman na talaga, no? Wala ka na mapipiga doon. Kaya ngayon, this new blessing will help you tell yourself na parang, okay now, bitawan ko na talaga yung past kasi meron ng bago. Meron akong bagong aasahan, meron akong bagong aasikasuhin. Kaya, why give time for something na walang-wala na, di ba? So ngayon, eto ka, mag-focus ka dito, giving your full attention, giving your full effort, halimbawa parang biglang may tumawag sa iyo, oy Scorpio, bukas kami dito, pwede ka bang sumagot sa slot na to, or pwede ka ba for this day, pwede ka for these services, para sa mo, okay, wala po akong ginagawa, pwede po ako. So parang biglang grasya, kumbaga, dumating sa iyo, at kailangan mo siyang take this your moment to shine, ika nga, at wag mo sayangin yung pagkakataon, at ito yung babago sa buhay mo, talaga naman. Nakita ko din na parang nung bata ka, meron kang winish na parang sana paglaki ko meron kong ganyan. Sana paglaki ko meron kong opportunity to do that. Yun, boom. Ito yun. Nakita ko. This is like your childhood or teenager dream na parang dati silang tabi mo yung pangarap na yun, ngayon makukuha mo na siya. Parang ganyan. Parang may biglang lilinaw sa'yo na parang eto na yun. Makukuha ko na siya at a very, very okay moment sa buhay mo. The Queen of Pentacles being clarified by The Hanged Man, yes. Mga nakaraang buwan, maraming aberyano. Nakaraang buwan, maraming mga, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit hindi ko makuha yung gusto mo? Kaya parang marami kang pagkalungkot o marami kang mga bagay na bakit hindi ko makuha yung para sa akin. And then, this blessing will give you that tuldok na parang conclusion na parang, okay now, I understand. Kaya parang hindi ko ito makuha-kuha dahil dito. So, meron kang enlightenment. Hanged Man is all about enlightenment. Pagkalino ng isip na parang, now I understand. Now, may saysay na yung nangyayari. Kung bakit yung dati nahirapan ako doon, bakit ako natanggal doon, bakit naputol sa akin yung mga bagay doon, mga ugnayan, pagmamahal, bakit smooth sailing naman, pero biglang nagkaroon ng aberya, biglang nagkaroon ng drama, ng conflict sa katrabaho, bigla ka natanggal. No? Ngayon, dala-dala mo pa rin sa isip mo yun, bakit? Pero dahil may bagong blessing na hindi mo ganun pinaghirapan, pero binigay sa'yo ni God, no? Parang sa'yo mo, ito na pala yung bigay sa akin ni God, ito pala yung para sa akin na hindi ko hinabol before pero binigay. Ito yung bibigay sa'yo ng kalinawan at ruta at saysay sa ginagawa mo ngayon. So congratulations. Wala nang delay ha. Pag lumalabas si Hangman, wala nang delay. So ngayon sabi ng spirits mo, mag-focus ka dyan para dire-diretso ang asenso. Okay? In the area of what's blocking your manifestation, ano yung humaharang? Bakit nahaharangan yung mga bagay na gusto mo ngayon? Alam mo ko ano? Passion, at lakas ng loob. May mga bagay kang gustong gawin, may mga bagay kang gustong makamit, pero sabi ng spirits mo, hanggang saan ba yung kaya mong gawin para maabot yan? Baka kasi urong-sulong ka. Dahil nga nakaka-apekto sa iyo yung pain from the past or trauma in the past na hanggang ngayon dala-dala mo at nakaka-apekto siya sa decision making mo. Halimbawa, balak mong mag-submit ng papers kay boss kasi meron ka ipopropose na idea pero hindi mo magawa-gawa. Ang ganda-ganda na ng plano mo, ang ganda-ganda ng proposal mo, hindi mo magawa kasi in the past, yung dati mong trabaho, halimbawa, sinigawan ka ng boss doon, pinahiya ka sa maraming ka-opisina mo, tapos pinaratangan ka pa ng kung ano-ano. Dala-dala mo yun hanggang ngayon. Kaya sa tuwing nagpo-propose ka kay boss, hindi mo magagawa kasi nakaka-apekto pa rin sa'yo yung dati. Kasi sabi mo, ay baka sigawan lang ako kay boss. Ay baka mapahiya na naman ako. Baka paratangan na naman ako kung ano-ano. Baka bumalik yung dati. Wag na, ayoko na. So, urong-sulong. Wala kang passion or lakas ng loob or drive or kumpiyansa sa sarili mo na ilaban yung gusto mo. Okay? Nakita ko rito, yun ang pumipigil sa'yo para ma-solve yung problema at para makuha mo yung minimanifest mo is your own drive. Your own love for what you're doing. Ngayon, sabi ng spirits mo, gaano ba kahalaga, Scorpio, gaano ba kahalaga yung ginagawa mo? Yan pala gusto sumikapan mo. Yung gusto mong tumbukin na goal. Para kanino ba yan? Para sa anak? Para sa kapatid? Para sa pangarap mo? Para sa retirement mo? Para makaipon ka? Para makabili ng gamot na kamag-anak? Or para mabuo yung bubong na? Para yung tumutulong bubong tuwing umuulan ay matakpan na? Kailangan ko palitan ng bubong namin? Para saan ba? Para saan yung ginagawa mo? Yun ang magbibigay sa'yo ng fuel or gasolina para ilaban yan.
para isuungin na yan. Because nakita ko talaga dito, urong-sulong ka eh. May alinlangan eh. May bukas gagawin ko. Kinabukas, wag na, tinatamad na. O kaya wala nang lakas ng loob o pinanghihinaan ng loob. Ikaw ang pumipigil para makamit mo yung minamanifest mo. So ngayon, ask yourself, ano ang magbibigay sa akin ng lakas ng loob para ituloy-tuloy ito hanggang dulo? Nakita ko rin dito na hanapin mo yung kaligayahan sa ginagawa mo. Hindi pwedeng gawa ka lang ng gawa ng bawat araw, tapos busit na busit ka naman. Alam mo yon, pag busit ka at hindi mo minamahal ang ginagawa mo, maghahanap ka ng maraming paraan para bumitaw. Maghahanap ka ng maraming dahilan para hindi siya gawin. Pero, kung yung ginagawa mo, inahanap mo yung enjoyment at kaligayahan while you're doing that, everyday kahit pagod ka, sinasabi ko sa'yo, gagawin mo yan. Kasi mahal mo siya eh. So, find the passion, find the love para ituloy-tuloy ang ginagawa. Okay? The Knight of Wands being clarified by the Five of Swords. Yes. Sinasabi ng spirit guides mo, yung mga bagay na pumipigil sa'yo ay dahil sa mga binibigyan mo daw kasi ng lakas ng loob, ay lakas ng enerhiya o espasyo sa isip mo, yung mga bagay na pwedeng maaaring mangyaring mali. No? You're giving too much attention, you're giving too much space in your mind. Yung sa, baka ganito, baka ganyan, baka magkamali ako, ay tama nga yung sinasabi nila. Mas binibigyan mo ng buhay yung negatibo kaysa positibo, kaya hindi ka makaandar. No? Sinasabi mo rin sa sarili mo na yung sinasabi ng ibang tao na negatibo, mas pinapaniwalaan mo yun kaysa sa mga kaya mo namang gawin. Ano, kaya mo eh, panalo ka eh, mananalo ka dito eh, because the Five of Swords is like winning the war, pero asking yourself, worth it ba to? No? Lagi mo iniisip na, ay, ba't ganito, ba't ganyan, ba't ganun. Lagi mo binibigyan buhay yung mga pangit kasi yung kagandahan, kaya hindi ka makaabante lalo. So ngayon, i-rewire mo ang isip mo, Scorpio. Okay? In everything that you're doing, kailangan isipin mo positive lang. Huwag mo nang isipin yung mga nega na nangyayari. Parte yan ng journey mo, parte yan ng ginagawa mo, parte yan ng adventure. Okay? Parte yan ng pagpunta sa goal mo. Kaya huwag mo nang isipin pa yung mga maling bagay na nasolusyonan mo naman na. So, learn to let go. Learn to move on. Especially, halimbawa, may ginagawa kang project. Tapos hanggang yun, dala-dala ho pa rin sa isip mo na nagkamali si groupmate number 1 sa paglagay ng dokumento, halimbawa. Ngayon, iniisip mo pa rin yung ikaw kasi. Kaya tayo tumatagal kasi gawa mo. So, learn to move on. Learn to look on the brighter side. At huwag mo nang bigyan buhay pa yun nangyaring mali. Kapag nasolusyonan na, okay na yan. Move on na tayo. Always generate peace, harmony, and happiness sa ginagawa mo. Okay? Para lumarga ka. In the area of what you need to do, forward. Isang salta lang, no? Forward. Paabante. Okay? Tignan mo si Chariot. Iniiwanan niya yung dati niyang city, yung dati niyang lugar kung saan siya lumaki, kung saan siya nag-google na maraming attention, maraming effort, maraming oras, doon siya yumabong before. Pero na-realize niya, hindi na ako lumalago dito, hindi na ako masaya, hindi na ako umaabante, wala nang growth, naghahanap na ako ng bago pa-asenso sa buhay ko. Kaya yan, umaalis na siya ngayon, sakay na kayang chariot, paabante sa mga bagay na magfulfill sa buhay niya. At ganun ka rin, Scorpio. You need to tell yourself na umabante na. Kasi ikaw lang daw pumipigil talaga eh. With the Knight of Wands in the area of blockages eh. Ikaw ang humaharang sa advancement mo. So ngayon, sabi ng spirits mo, ready ka naman eh. With the armor here, ready ka na. Kaya mo na yan. And protektado ka naman ng yung spirit guides, ng yung spiritual power. Protektado ka at ginagabayan ka nila at may basbas ka moving forward. So, ano daw yung excuse mo para hindi ituloy ito? Nakikita ko because of the past. I'm seeing your family, baka iwanan mo sila behind at ayaw mo umabante, ayaw mo sumulong, ayaw mo pumunta sa kung saan ka aasenso, probably other places ito. Nakita ko may journey ka kasi parang going to abroad or going to a different place na may iwanan mo yung nakasanayan mong mundo. Kasi sabi ng spirits mo, yun ang dahilan bakit di ka makaaba-abante. It's because you're afraid to leave someone or something behind na matagal mong niyakap at tagal mong minahal sa buhay mo. Pero dahil aabante ka na, natakot ka na baka pag wala sila doon, hindi ka maging maligaya. Pero nakita ko talaga in the area of what you need to do, ito yung only way mo for you to succeed. Ito manifest what you want for you and your family is to really go on with this plan. Dire-diretso, wala nang atras-abante, wala nang pagdadalawang isip, go on full-heartedly with your plan. Okay? The Chariot card, clarify natin. Nakita ko kasi na matagal na tong planong to, hindi siya makaaba-abante kasi whether maraming excuse, maraming drama, maraming gusot, o marami kang ginagawang paraan para hindi matuloy. Nako, Scorpio ha, ikaw daw ang humaharang sa sarili mong mga pangarap. Ikaw daw ang humaharang sa sarili mong journey. Narinig ko, matagal na dapat yan na simulan, pero ewan ko kung bakit hanggang ngayon ayaw pa rin simulan. Parang ganyan. Ayan, you have the Ten of Pentacles. Oh, clarifying.
Long-term gains pa man din ang aasahan mo dito sa plano na to, Scorpio. Long-term money, long-term assessment, long-term development sa buhay mo, no? Na panghabang buhay mo siyang yayakapin. So bakit daw pinagpapatagal mo pa kung panghabang buhay namang blessing ang dulot nito? Nakita ko na parang yung gagawin mo this time, this will give not just for you, but for your family's prosperity. Hanggang sa mga anak mo, nakita ko parang kaya mo pang tulungan yung mga kapatid mo, kayang bigyan hanggang kaapu-apuhan mo, no? So, this journey, itong gagawin mong bagong direksyon, bagong adventure, bagong trabaho, bagong paggalaw, na iiwanan mo na yung dati, iwanan mo yung mga dati mong ginalawan, talagang pangmatagalan ito. For you and your family. Nakita ko na for the house din. Parang meron kang pinaplano for the bahay, meron kang binibiling lupa, o meron ka na nabiling lupa, tapos pinag-iisipan mo kung paano bubuuin yung bahay para sa iyo at sa mga anak mo. Nakita ko yan. Ngayon, nag-iisip ka na ng panahon at ng paraan para buuin na yung dream house mo na doon ka titira hanggang sa tumanda ka. No? Nakita ko yan for you. Or now, you're thinking para makasurvive ang pamilya, makabayad sa mga bills, mabigay yung pangangailangan nila, kaya naghahanap ka ng mga paraan to do that. Pero, paano mangyayari yun kung ayaw mo umabante? Ayaw mo subukan yung plano mo? Ayaw mo idiretso yung balak mong gawin? Mangyayari lang yung lifelong gains, lifelong money kung handa kang umandar. Okay, Scorpio? In the area of where you need to focus on balance, Two of Pentacles. Kailangan mo mag-decide. No, yun na nakita ko for you. You are the type of person this time that you need to decide para sa yung lifelong money, para sa yung lifelong gains. May pera ka makukuha this time. Gamitin mo yun para panimula sa pag-abante, para makuha yung mga bagay na gusto mo noon-noon pa, pero ngayon may chance ka nang gawin. You need to make a decision. Kasi ang patutunguhan naman ay katiwasayan eh. Patutunguhan naman yung balanse ng pamilya, 'di ba? Parang meron kang panggastos, as meron ka pang pang-ipon, meron kang pang-opisina na pag-aabalahan mo o pang-trabaho na nandoon yung effort mo, nandoon yung time mo, pero may time ka rin for other things. So para magiging balanse ang lahat ng 'yan kung wala kang growth. Okay? Nakita ko kasi na nasanay ka na sa ginagalawan mo at paulit-ulit ka na nag-fail dyan. Pansin mo, Scorpio, nasanay ka sa ginagalawan mong mundo, pero bawat try mo, nag-fail ka, o wala kang makitang outcome, o wala kang makitang paglago o pag-asenso, kasi sa'yo lang yung iniikutan mo eh. Pero kung handa kang kumawala, handa kang gawin yung mga bagong bagay, handa ka na mag-decide at maging active player sa buhay mo, at lumarga na, pumunta na sa mga choices mo this time, na magbibigay sa'yo ng stability. Sinasabi ko sa'yo, stable na lahat. Nagiging balance ang buhay mo. Okay? The Two of Pentacles dito, like I said, kailangan mag-focus sa work hard, play hard. Okay? Work hard, play hard. Balancing buhay. Makukuha mo lang yung balancing yan pag ikaw active ka mismo sa mga choices mo. Okay? The Two of Pentacles being clarified by the Tower card. Yes, kailangan talaga ng changes na sa yung routine. Nakita ko yan na parang you need to change the system. Kung late ka lagi natutulog, baguhin na yan. Kailangan maaga ka natutulog para kinabukasan hindi ka malate sa trabaho o hindi ka masyadong para may energy ka in the morning while you're at the job. No? You need drastic changes sa mga bagay na binabalanse mo. Meron ka daw mga pinapanghawakan na hindi na para sa'yo o mga responsibilidad na sinasarili mo pa rin pero dapat mo nang ipahas sa iba para mapanatili mo yung balanse ng buhay mo. Kasi halimbawa, may trabaho ka na nga sa araw, pagdating sa bahay, ikaw pa naglilinis, ikaw pa nagsasaing, ikaw pa naglilinis sa zahig, ikaw pa naghuhugas ng plato. So parang sabi ng spirits mo, ang dami-dami mong hawak. What if, pagkagaling mo sa trabaho, ipasa mo na kay bunso yung pagkasaing, ipasa mo na sa kamag-anak mo yung ibang gawain para makapagpahinga ka naman. Work hard, play hard. May time ka para balance ang buhay. Okay? At kailangan mo isipin na yan ngayon. May mga drastic changes ka na kailangan ipairal sa buhay mo. Nakita ko rito na may mga lifestyle ka na kailangan mo na ayusin. May mga parandalian ka doon, mga temporary leisure na mas mahaba mong ginagawa sa buong araw mo, na lumalamon na sa oras mo, imbis na ilaan mo sa ibang bagay. Halimbawa, ang haba-haba mo manood ng Korean novela, kinakain na yung 5 hours of your time, imbis na asikasuhin mo yung ibang bagay. Kaya ngayon, feeling mo nag-overextend ka na parang ano ba dapat ko asikasuhin, dami-dami kong hinahawakan, kaya ka natataranta at kaya marami kang hinahawakan kasi hindi mo inaayos sa schedule mo. So think about that this time, okay? In the area of what's coming in, anong papasok sa buhay mo? Help. Okay, help. Help is coming. May tutulong sa'yo na pagaanin ang buhay mo.
pagaanin yung sitwasyon. Either, like I said, may darating talaga na pera. Kaya sabi ko sa'yo, di ba kanina, parang may biglang darating sa lap mo, may biglang darating sa kamay mo na blessing na hindi mo pinaghirapan, hindi mo hiningi, hindi mo inasikaso, pero biglang dumating. Ito yon. Help is coming na magpapagaan ng sitwasyon mo this time. Either, darating si kapatid, o kaya si kamag-anak na, huy, Scorpio, ganito pala problema mo. Sige, pahiramin kita, bigyan kita. Bigla-bigla, may meron kang blessing na magagamit mo para lumago yung isang bagay. Or may biglang darating sa iyo o tatawag sa iyo na parang, uy Scorpio, pwede ka ba for today? Tawagan kita for a job or kunin namin serbisyo mo. Di ba magaling ka mag-photography? Meron ditong party, ikaw na mag-photography sa amin, bayaran na lang kita. So, may mga bagay na hindi mo inakalang darating pero binigay sa'yo at yung magbibigay sa'yo ng growth. Kaya ngayon Scorpio, kapag may magbigay sa'yo ng tulong, huwag mo hindian. Okay? Be receptive, be open for help, be open for assistance. Baka yan na yung hinihintay mo na pag-angat o pag-ascend o paggalaw sa problema. Because nakita ko talaga for the past weeks, 6 weeks or 6 days or 6 months, no? Nakita ko na sobrang hirap. No? May galingin kang sobrang hirap na pagkakataon, either nalugi ka o nawalan ka ng pera o yung resources mo na ubos. Ngayon nakita ko talaga na sobrang hirap mo pero kinaya mo, no? Kinaya mo lahat ng ginagawa mo, kinaya mo yung buhay mo. And this time around, help is coming. May paparating. Kaya don't lose hope, ha. Sabi rin spirits mo na this time around dapat matutunan mong gamitin ang mga strength mo at huwag nang bigyang buhay yung mga negatibo mong traits. Halimbawa, ay wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong pambili ng ganito. Bigyan kita example, ha. Gusto mo mag-YouTube, gusto mo maging YouTuber, halimbawa lang. Tapos, ay wala akong camera, ay wala akong mic, ay wala akong ilaw, ayoko na mag-try. Kasi binigyan mong buhay yung mga wala ka eh. Pero kung bubuhayin mo yung bibigyan mo ng atensyon yung strength mo. Halimbawa, ay, meron akong cellphone, pwede pa to, kaya na akong kunan nito. Ay, wala akong video editor. Hindi, sa Google Play Store, meron daw libreng video editor. Doon lang ako mag-edit ng video ko sa cellphone. So, makapag-YouTube ka na. Pwede ka na mag-start, di ba? So, sabi ng parang ganun yung example ko sa Scorpio. Kung ano yung meron ka, kung ano yung resources na meron ka this time, yun ang gamitin mo in your advantage para makaalago ka, para makawala ka sa struggle, di ba? Di ba? Yan ang example ko sa iyo. Clarify natin, 5 of Pentacles. The way out of your struggle is here. Meron ng solusyon, meron ako nakikita ang paraan para makawala ka dyan. The 5 of Pentacles being clarified by the 7 of Pentacles. Yes, once gawin mo yung example ko, makahanap ka ng diskarte o makahanap ka ng paraan based sa mga bagay na meron ka, lalago na yan. Makikita mo magbubunga agad-agad yan at hindi ka ganun mahihirapan. No? Good for you na ginagamit mo yung meron ka in your own advantage. Doon ka magsimula, pagsikapan mo yun, pagtiyagaan mo yun, unti-unti makikita lumalago na yun, gumagaan na yan at makikita mo na yung bunga out of that. Okay? In the area of your divine messages, Ace of Swords, kalinawan. Clear mind on what you want, kung anong gagawin mo sa blessing na to, kung saan mo siya dadalhin, yung mga bagay na dapat baguhin, dapat ayusin, dapat bitawan, okay? Don't overextend yourself, na parang nangangako ka na, sige po ako na ayos niyan, sige po akin na, sige po ako na bahala dyan, kaya ko yan, sige po, ready na ako dyan. Kakatanggap mo, nahihirapan ka ng balance. So kailangan baguhin yun, ha? Don't overextend, don't overpromise. Kung ano yung kaya mo lang. Pag hindi na, reject mo na yon. Ay sorry po, hindi ko na po kaya yan. Puno-puno na po yung schedule ko. Ito lang po yung kaya kong gawin today. Pasensya na po. So, learn to have boundaries against other people. Lalo na kung hindi mo na kaya talaga. Okay? Especially here with the Ace of Swords, dapat malinaw sa isip mo yun. Malinaw sa isip mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung ayaw mo, kung ano yung dapat pag-focusan at kung ano yung dapat hindi. Okay? Very, very clear for you. Nakita ko rin dito na makipag-usap ka naman. Scorpio, ha, linawin mo sa kanya, kausapin mo siya, huy, pasensya na, hindi ko to kaya eh. Punong-puno na yung plato ko, hindi ko na kayang asikasuhin yan. Punong-puno na yung schedule ko, ikaw nang bahala dyan. Okay, sa family, katulad ng example ko sa iyo kanina, nagtatrabaho ka na sa araw, pagkatiba naman sa bahay mo, ikaw pa maglilinis ng kinainan, ikaw pa magasaing, ikaw pa maglilinis ng bahay. Dapat kausapin mo sila, huy mga anak, busy-busy na ako sa trabaho ko, kayo naman na maglinis nito, ay sikasuhin mo na yan. O panganay, ikaw na sa Tuesday, bunso, ikaw naman na maghugas ng plato every night. So, kailangan na clear communication para makuha mo yung mga bagay na gusto mong gawin this time, okay? The example lang yun, ha, example lang. Kailangan talaga ng malinaw na pag-uusap para makuha mo yung good outcome. The Ace of Swords being clarified by the Queen of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang Queen of Pentacles. In order for you to fully magkaroon ka ng tamang atensyon sa mga ginagawa mo, kailangan talaga clear sa mind mo yung ibang bagay. Okay? Clear sa mind mo na ito dapat mong i-prioritize, tong blessing na to, tong opportunity na to, hindi ka nawawaglit dyan.
para alam mo kung ano yung bagay na dapat mong pahalagahan kaya sa hindi. Dapat clear your mind mo nun. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, yung ibang bagay, ipasa mo na sa iba para makapag-focus ka dito. Dapat clear sa'yo yan. At dapat assertive ka doon. Dapat decisive ka dyan. Sabihin mo na, oy, nag-focus ako dito, ito ang trabaho ko, ito nagpapakain sa ating lahat, kailangan nakafocus ako dito, kayo na bahala dyan sa ibang bagay, huwag nyo na akong guluhin, huwag nyo na akong pahirapan pa, parang ganyan, no? So ngayon, focus on your wealth, focus on what makes you wealthier this time, no? Gugulin mo lahat ang attention mo dyan, at dapat malinaw sa'yo yung mga bagay na iba na pwede nang bitawan, okay? In the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Yes, this time around, follow your heart. Okay? Kung ano yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo, sundin mo yun. At yung lucky time for you to do that. Okay? What makes you happy? Either buy ice cream later or manood ka ng sine mamaya or manood ka ng ganto ganyan. No? What makes you happy? In moderation ha, baka naman manood ka ng Netflix o kaya ng drama na hanggang 6 a.m. So ipasok ka pa na alas 8 ng umaga. So hindi naman ganon. Do everything with moderation. Pero what makes you happy? Do that. Okay? The Queen of Cups, clarify natin to. Queen of Cups being clarified by the Three of Cups. Yeah, celebration, happiness. Meron sa inyo either, nakita ko na parang meron kang mapagtatagumpayan this time. I know, parang sabi ko sa'yo, di ba kanina, parang old dreams. Parang meron kang pangarap nung bata ka, nung childhood mo, o kaya nung teenager ka, na parang sabi mo, sana balang araw makuha ko yan. Nakita ko ito, yes, makukuha mo. Kaya sobrang saya mo eh. Either winning a contest, or winning a battle, or nakita ko parang winning something. May makapanalunan ka this time, kaya sobrang saya ng puso mo at mag-celebrate ko with the family. Or some of you, parang, I don't know why, wala sa cards to ha, wala sa any indication in the cards, pero I saw someone getting pregnant, kaya sobrang saya mo, sobrang saya ng puso mo, matagal mo itong hiniling, tapos sobrang saya ng family mo din, mag-celebrate kayo kasi buntis ka na this time, matagal mo itong hinintay eh, yan narinig ko eh. Intuitively. For some, wow, pumiyok pa ako. For some, nakita ko, parang may nakapasa sa exam, nakapasa sa training, or nakompleto na yung papeles, o nakarinig yung tawag na, huy, kompleto na yung papeles mo, approve ka na, makalarga ka na, kaya sobrang saya na family mo because nakuha mo na siya. So, whatever ito, kung ano man to, marireceive mo this time na blessing, na good news, anything, Scorpio, talaga namang ito yung bagay na pupuno sa puso mo, talagang iyak ka sa sobrang saya, and then you're gonna celebrate with your family. So congratulations ha, kung ano naman itong papasok this month na good news sa buhay mo. Congratulations, talaga namang sobrang saya ng puso mo. And celebrate with your family, ikain mo na lang ako, iinom mo na lang ako, and congratulations ha. In the area of your near future, you have the Page of Cups. Talaga namang unexpected gift ito. Kung ano naman itong darating na to, unexpected gift na dire-diretso ang bunga para sa'yo. Nakita ko na magko-focus ka dyan sa blessing na to, magko-focus ka dyan at gagawin mo ang lahat. Huwag lang mawaglit ito. Huwag lang mawala sa'yo. Huwag lang pumalia o wag lang maging pabaya. Nakita ko na you're gonna be very, very active. Malawak ang isip mo, very, very creative ka this time kasi sabi mo, itong blessing na to, matagal ko tong hinintay. Matagal ko tong minitihi sa buhay ko kaya nakafocus ka doon, no? Yun naman, yung mata mo talaga nakatingin sa mo, hindi ako papayag na tumalon tong isdang to pabalik sa tubig. I will make sure this will stay in my life. Kaya talaga meron kang lifelong money dito lifelong prosperity or happiness kasi gagawin mo na siya ngayon. Aandar ka na, hahakbang ka na. Action taking motion and you doing your very best to get that or to keep that in your life. Congratulations. The Page of Cups being clarified by the Queen of Cups. Bumalik lang tayo sa Queen of Cups. Kasi sobrang saya mo eh. Nakita ko talaga dito na mag-e-enjoy ka sa ginagawa mong to. Nag-e-enjoy ka sa kung anong merong blessing na i-celebrate mo this month. Talaga namang this set off ka na for the next month, next year. Talaga sobrang saya mo. At nakafocus ka dito. Either getting that dream job, getting that dream negosyo na talagang lumago, nag-expand, or talagang family matters ito. Nakita ko talaga new baby. I don't know why. Walang indikasyon dito ng baby anywhere. Pero yung narinig ko at nakita ko yung image of you giving birth or having that baby. Hindi para sa lahat to ha. Hindi para sa lahat. Para sa certain Scorpio to na pumasok sa akin yung kanyang energy. Telling me, yes, may baby pa parating for someone. Hindi para sa lahat to ha. Ako baka lahat naman ay magsalita, ay bubuntis ako pero 80 ka na. Naku, hindi po. Hindi po para sa lahat to. Para sa certain Scorpio lang. Para sa Scorpio na yun, na pumapasok ang energy niya of having that family life, no? Nakita ko talaga dito na whatever trying to do in the near future, you'll be very, very happy. Kasi swak na swak sa iyo eh. Negosyo, trabaho, pangarap, passion project, anything na pinangarap mo na dumating, hindi mo siya i-take for granted, aalagaan mabuti at ilalaan mo yung buong puso mo dyan kasi sabi mo, ito talaga yung pangarap ko at aalagaan ko to for a very long time. Now, very, very happy for you, Scorpio. Very, very happy. In the area of what's hidden, ano yung kulang sa
pagtupad ng minamanifest mo. Ano yung kulang na ingredient para ma-solve na yung problema? You have, wow, 7 of Cups. Nakita ko rito, puro vision kasi, puro vision, puro nasa isip lang. 'Di ba ito katulad nito Chariot card, hindi ko umaabante, hindi ko umaandar kasi puro nasa pangarap lang, parang gusto kong gawin to, gusto kong pumunta doon, gusto kong gawin 'yan, pero ano yung ginagawa mo para umabante? Because Chariot cards is a card of motion. Pag abante, pag andar, pag charge forward. At ito yung niko-confirm nun with a hidden recipe here. Na parang sinasabi niya na puro pangarap, puro nasa isip lang, pero ano yung ginagawa mo para dalhin yan sa realidad mo, para aksyonan, para isabuhay, ika nga. So, dapat yung mga nasa isip na plano, yung mga idea, ginagawa sa reality para matupad. Okay? Importante para sa iyo yan. Nakita ko rin dito na huwag ka na malilito. Kailangan mo na ma-figure out kung ano talagang gusto mo. Okay? Because once ma-figure out mo yung gusto mo, eto ka with a Queen of Pentacles, nakukuha mo yung blessing. At pag nakuha mo yung blessing, sobrang saya ng puso mo. Happiness and celebration. So, kailangan talaga clear up your mind. Especially here with the Ace of Swords. Clarity, clarity, clarity. Ano ba talagang gusto kong munang gawin? Okay? And kailangan yung plano, hindi na iiwan sa isip lang, sinasabuhay, ginagawa, ina-actionan. Okay? The 7 of Cups being clarified by the Moon card. Yes, ngayon gulong-gulo ka pa talaga. The Moon card's all about secrets, something hidden, mga bagay na hindi mo naiintindihan. You're on the shadow, ika nga. Kaya sabi ng spirits mo, ngayon na pagkakataon na trust your intuition, trust your instinct. Anong sinasabi ng damdamin mo? Ito ba o ito? Ito, iyon. Alin dyan ang gusto mong simulan? Make up your mind para makaabante ka na, makabangon ka na sa hirap na to. Because the Moon card's all about hardship in the goal, hardship in the journey. So para walang hirap, walang atras abante, walang aberya, kailangan makapag-isip ka na ng tamang direksyon at kailangan buo yan sa isip mo, okay? Napakaganda for you. Nakita ko naman this time, darating na sa'yo yung answer. Para, okay, now, ito gagawin ko. Parang nagkaroon ka na light bulb moment na ito na pala gagawin ko. So, makakaabante ka na, okay? Bigyan kita ng shadow card to enlighten your life this time. You have shadow dance. When you move shadows, you discover your rhythm. Fluidity, movement, openness. Yes, kailangan kumikilos. Kailangan sumasayaw kahit magulo, kahit mahirap, kahit na madilim. Kailangan patuloy ka pa rin umaandar. Don't let yourself stuck sa isang area. Kailangan umaabante ka. Huwag ka nang pakadena sa past, okay? Another message of having hope. Navigate your shadows with compassion and gentleness, grace, kindness, self-care. Yes, ngayon maging mabait ka sa sarili mo. Magkaroon ka ng pag-asa at marami ng tao sa paligid mo kasi ang binibigyan ka ng pressure eh. So dapat ikaw walang pressure sa sarili, mahalin mo sarili mo. Pag nagkamali ka, okay lang yan self, kaya pa natin to. Don't give yourself too much hardship. Okay? Pagaanin mo yung sarili mo, mahalin mo sarili mo. Another message, you have shadow blossom. You need both sunlight and darkness to bloom fully. Resilience, nourishing. Yes, tibay na loob. Kayanin mo yan, lalagpasan mo yan. Use your strength more than your weaknesses. Okay? Another message for your life to clarify everything. You have right track. You're going in the right direction. So just keep moving forward. Yes, move forward ka with the Chariot card. Abante, abante, abante. Ito yung clarification for you. Nasa tamang ruta ka daw, nasa tamang direction ka, move forward, okay? Another message, you have behind the veil. Welcome uncertainty as an opportunity for growth and be okay with not knowing. So, sabi dito, kahit hindi ka sigurado sa ruta mo, kahit hindi malinaw lahat, pero sa damdamin mo, alam mo itong dapat kong gawin, i-push mo. Because that is your spirit guide telling you, yes, Scorpio, yan ang tamang daan. Huwag ka mangamba, huwag ka mag-alinlangan, ipaprotektahan kita sa landas na yan. So, diba, marami tayong mga ganyang moments sa life natin na, sigurado na ba tayo dito? Ito pa talaga dapat kong gawin? Sure na ba to? Kasi parang hindi sure eh. Pero sa damdamin mo, hindi, ito gusto ko eh. Dediretso ko na to, ito yung para sa akin eh. So, pag may ganon, push mo. Because that is your higher self telling you, push more, okay? Another message of Valley of Shadows. Step into the enveloping Valley of Shadows. Here, fears are faced and the courage is forged in dimly lit pathways. Yes, kahit mahirap, kahit madilim, kahit nakapagod, kahit maraming aberya, idiretso mo daw diyan. At saka, huwag mong pangunahan ng takot, ng alinlangan, kailangan mo daw tapangan pa. Okay, Scorpio? Bigyan pa kita ng messages. You have freedom. Yes, malaya ka ngayon na gawin yung mga bagay na gusto mo. Huwag ka magpapalimita sa dati mong mundo. Another message, you have peace. Yes, kalayaan. Have peaceful resolution with everything. Especially reconciliation. Sabi ko sa'yo, di ba nung una, dapat magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo sa nangyari dati. Palayain mo sarili mo. And ngayon, buuin mo ulit yung buhay mo in a better way. Okay? Yan po ang inyong August problem solved and manifestations confirmed. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. The Scorpio, close your eyes. Bigyan kita ng 2 cards to clarify this. Mabilis lang to. You have 1, you have 2. Bigyan din kita ng angel card to clarify because your angel ngayon ay sa tabi mo clarifying this sa iyong question. Okay?
You have 1, and you have 2. Okay, Scorpio, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the 5 of Cups in reversed. You have the 2 of Cups upright. You have in the near future. And you have the situation will improve. Okay, Scorpio, sabi ng angel mo, in the near future, magiging okay din yan. Magkakaroon na ng development yung question mo, pero hindi ngayon sa future pa. The situation will improve. Kung medyo nahihirapan ka sa question mo, na makuha yan o masagot o maharap, meron daw pagkakataon this time na mag-i-improve na yung sitwasyon at magkakaroon ka ng resolution dyan. Pero ngayon, yung talagang total sagot dyan, in the near future pa, hindi pa ngayon. No? Sabi ng spirit guides mo naman, 5 of Cups in reverse. Naka-reverse siya, ibig sabihin, hindi ka pa handang mag-move on kasi. Meron ka pa mga bagay na dapat iwanan, dapat bitawan para maharap mo na kompleto yung question mo. You need to move on. You need to sail forward, okay? Hindi ka kailangan maging stuck dyan. Bitawan na yan. Bitaw. Sabi pa ng spirit guides mo, 2 of Cups. May darating na tama para sa'yo. May darating na bagay na para sa'yo. At talaga magbibigay sa'yo ng clarity na, ito yung para sa akin. Kasi swak. Swak na swak, tugmang-tugma. Yung puzzle mo talagang nabuo doon. So, nakita ko na you need to move on and chase other things. Nakita ko, no. At this time, no. May ibang para sa'yo. And you need to chase that. Alamin mo yung bagay na swak at talagang buong pusong para sa'yo. Hindi yan. No? You need to move on. Kasi parang ngayon, hindi ka makaaba-abante. Hindi ka makalarga-larga. Stuck ka with the 5 of Cups in reverse. You need to realize na tapos na yan. Enough na yan. Move on na. In the near future talaga, sabi ng angel mo, in the near future pa to, hindi pa to ngayon. And the situation naman ay mag-i-improve. So, malilinawan ka rin more so in the coming weeks, coming months. Okay? Scorpio, yan po ang sagot sa iyong tanong. So, hopefully, nakaresonate ka. This is also your August problem solved and manifestations confirmed. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.